El Indio. Kathat guhit ni Francisco V. Coching. Ang nakaraan. Upang masubok ni Fernando ang kakayahan ni Sabas, ay itinuro nito ang bundok na pinagtataguan ni El Indio. Pagkatapos, agad siyang nagpalit ng suot at si Sabas ay kanyang inunahan. Hindi nagtagal nang gilalas si Sabas nang umalingaw-ngaw ang halakhak ni El Indio sa kagubatan. Kaya't, "Lumantad ka, El Indio! Duwag na lalaki lamang ang nagtatago sa dilim!" Hindi ako matapang, Kapitan. Ngunit hindi ko matatanggap na tawagin akong duwag. Aha! Ang pusakal na tulisang mapagpanggap na marangal. Kay gandang pagkakataon. Ngayoy, lalong hindi angkop kay El Indio ang salitang pusakal, Kapitan. At ayaw mo pang masabing pusakal ka, gayong ikaw ay isang mamamatay tao't magnanakaw. Saan mo kinuha ang tabak at salakot na iyan? Kung saan buhat ito'y di mo dapat panghimasukan. Sapat nang sabihin ko sa iyong ito'y labi ng isang taong marangal na ngayoy ginagamit ko sa makatarungang bagay. Dapat mo ring malaman ang tabak at salakot na iyan ay akin, na siya ko rin ngayong sadya upang kunin. Aba, pangahas ka na'y mapag-imbot pa? Di yata't inaangkin mo ito. Gayong ito'y nahukay sa lupa at sariling sandata ng bansag na tulisang si Barbaro. Kung gayon ay hindi ako nagkakamali at yamang hinihingi ng pagkakataong ibunyag ko ang aking lihim na iniingatan, akong kaharap mo ngayon ay walang iba kundi ang dating Barbaro. Ha? Ikaw? Talaga yatang nahihibang ka. Si Barbaro ay makapilipino. Ang buong panahon ng kanyang buhay ay inuukol niya sa kapakanan ng kanyang lipi. Yan ang iyong kabaligtaran. Tumigil ka, El Indio. Kung ano ang layunin ko sa aking panunungkulan sa pamahalaan, ay hindi ko kailangan ngang ipaliwanag sa iyo. Patutunayan ko, humanda ka. Sable? Laban sa tabak? Mabibigo ka, Kapitan. Mabibigo ka. at sa liwanag ng siga, ang di nagkakakilalang magpamang kapwa kilabot humawak ng sandata ay nagsagupa. Talasan mo ang iyong mata, Kapitan, nang di matapos agad ang laban. Ang dating barbaro ay hindi maaring magahis ng gayong-gayon lamang. Sa hangad ni Sabas na madakip ng buhay ang katunggali ay alalay lamang ang ginawa niyang pakikipaglaban. Nang di sinasadya ay... Hop! Alis to, El Indio! Kapag hindi ka nag-ingat, sa dibdib ka tatamaan! Samantala, lingid sa dalawang nag-aaway, sila Buyo at Tenyente Tagumpay ay lihim palang nagmamanman. Tenyente, di na po yata nanganganib ang ating El Indio. Hayaan mo sila, hindi pa ngayon. Nag-alab ang galit ni Sabas, kaya't nang makasilip ng paraan ay... Hayan! Tikman mo ang buntal ni Barbaro! Kasabay ng pagkabarandal ni Fernando, ang takip niya sa muka ay naalis. Ikaw? Si Don Fernando? Ako nga. At ngayong nakilala mo ako, ngipin sa ngipin, ipagpatuloy natin ang labanan. Akalain mo, ikaw na kung saang lupalop buhat, isang banyagang nagpapanggap na marangal, ay isa palang berdugong nagsasabog ng lagim sa kanyang sariling lipi. At ang dalawang kapwa naglalatang ang puot sa dibdib ay buong kabangisang nagdaog. Nang lumaon, sa pagbubuno nilang iyon, ang balaraw na nasa lupa ay sabay nilang natanaw. Kaya't, nang walang ano-ano'y, isang putok ang umalingaw-ngaw, at ang punglo ay tumama sa balaraw na pinag-aagawan nila. Tenyente Tagumpay! Ito'y suliraning ko't di mo dapat pakialaman. Sino ka man, ay wala kang karapatang panghimasukan ng aming pag-aaway. Kayo'y kapwa mahalaga sa akin, ngunit kapag sa kaululang iyan ay nagpilit kayo, sino man sa inyo'y hindi na pakikinabangan. Ano ang kahulugan ng pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mahiwagang tenyente sa ating dalawang bayani? Magkakilala na kaya ang mag-ama? Sino si Tenyente Tagumpay? Itutuloy